Ayan. So, magandang tanghali po. At ito na naman ang inyong paboritong uncle. At kasalukuyan pong babiyahe kasi it's Chinese New Year. So, siguro naman pwede mag-shop kahit dito ng araw. So, ayun. Dito na naman tayo sa isang reaction video. So, gusto magbigay ng reaction patungkol din sa yung kinoment ni Senador Robin Padilla patungkol sa mga kabataan ngayon na ikukumpara sa mga kabataan panahon niya. Lagi pa panahon ng noon sobrang hina na. So una sa lahat, hindi ako pumapanig o kumukontra sa kanya. Ito basis ko, sarili ko ha. So ulitin ko, kagaya nung una kong reaction video, kung kayo ay kontra, ayaw nyo sa sinabi ko, sige mag-comment kayo. Mas gusto ko nga yung may mga nagko-comment. Mas nauunawaan ko kasi ang perspective ng lahat. Bilang isang guro, gusto ko naririnig din ang perspective ng lahat. So again, this is my own opinion, okay? So, umpisan po natin. Sa maraming perspective, nasasabi kong oo, mahina. Hindi lang basta mahina napakahina ng mga kabataan ngayon. Bakit kanyo? Una, bilang isang guro agad, papasukin ko agad yung perspective ng isa guro ha. Noon, ang mga kabataan kapag pagsabihan ng guro, tumatalima. Oo, kumukontra. Pero alam niyo yung ginagawang pagkontra ng kabataan noon, merong aksyon. Ngayon, ang kabataan, bakit ko nasabing mahina? Puro dada. Napakahina ng loob. Napaka maramdamin. Konti lang na mapagsabihan mo, sasabihan ka na ng pangit. Gustong gusto ng mga kabataan ngayon may spoon feed sila. Sa kadahilan ng sa edukasyon pumabor lahat ngayon sa kabataan. So kaya simpleng mapagsabihan, simpleng may masabing hindi maganda, kasamaan loob, kasalanan ni teacher. Kagaya na lang ng mga kahit college student. Alam niyo yung magrereklamo sa dami ng gawain. Ang sinabi kong madaming gawain, 3 to 5 activities, short activities. Hindi siya para umabot ng 150 items. Kumbaga, 20, madadali lang siya, madadali. So, sasabihan ka ng marami kang pinapagawa. So, alam mo yung perspective na paaralan ko at gusto kong gawain 5 items. Hindi nila naunawaan kaya marami kang gawain ibigay para sa kanila din. At the same time, alam mo yun, when there are instances na mahina ang isang bata, titignan mo pa yung ibang gawain, baka may chance sila, di ba? Alam naman natin, hindi lahat ng bata ay magaling sa pagsasalita. Merong ilang bata na ang galing nila activity, reading. So, kaya ako nagbibigay ng at least 4 or 5 na napakadaling mga gawain. So, alam mo hindi ako pa-major. Tutulong sila napakadaling mga students ko dahil iba natin talagang gawain sa highest level. So, mabalik
yung sasama ang loob. Ilan yung nagtatanong, yung may lakas ng loob para alamin na, sir or ma'am, saan po ba namin nakuha? Bakit po ba naging ganito ang aming score? Tapos, yung, alam niyo yung, ang tapang nila puro lang naman sila dun sa salita. Wherein kapag binigyan mo na ng task, hindi maipakita doon, pero magko-complain. Diba? Kung panahon namin, hindi ganyan. Alam mo yon, you whine. At the same time, there should be an action. Hindi puro reklamo nun. May gawa. Kasi kapag puro reklamo ka nun, wala ka. Kailangan, magre-reklamo ka, gumagawa ka at the same time. So, ano pa pwede kong masabi dyan sa issue niya? Ito pa, yung nag-i-issue din kasi dyan yung sa, alam niyo, academic yung nag-i-issue din sa app o PC. Ismiyo, hindi naman sa pilitan yun, lalo ngayon, di ba? Pero marami pa rin nagsasabi ipatanggal. Alam niyo, ipapatanggal, alam mo yung training na ibibigay mo, di ba? Hindi ko maintindihan talaga saan ideology kinukuha ng mga kabataan ito na against sila sa mandatory na ROTC o yung training nga nung ganan. Yun yung hindi ko lubos maisip Tapos yung ito naman, mapunta na tayo kailan lang naman nauso yung depression, anxiety, diba? Gawa lang ng pandemic kasi nga sinasabi hindi makalabas, kulong, kaya ang mindset ng bata wala na, hindi na kami magiging maayos, naapektuhan yung mental health, ika nga. Kailan lang naman yung mental health na yan? Nung panahon namin, oo, sabi natin hindi sila maayos, pero hindi ko rin kasi nagsusolusyon dyan. Aaminin ko, nung pandemic, hindi ko naramdaman yan. Mas ngayon pa. O kaya alam niyo naman ang kwento ng inyong uncle last year. Pero, ang susolusyon kasi sa sarili mo dyan, ikaw din, hindi sa problema mo. Ikaw ang makakahanap ng solusyon. Alam mo yun, napakahirap unawain nung sinasabi ng mga yan na hindi daw kinoconsider ang kanilang mental health. Or kinoconsider. It's just that maarte lang talaga ngayon ang kabataan. Sorry Wait lang po. Medyo nababa po kasi yung ating so, alam mo yung hindi naman talaga basta-basta yung mental health, pero hindi rin naman kailangan lahat malakihin. Minsan ang gumagawa rin ng solusyon yung may katawan, hindi pala minsan, most of the time tayo ang gagawa ng solusyon, at hindi solusyon yan yung pag nagwawine o nagre-reklamo. Action, sabi nga, action speaks louder than words. So, you keep on complaining, then nothing will happen. If you do some actions, then chances of change is high. Kaya, hindi solusyon yung pagrereklamo lang Kailangan may konting galaw.
Ganyan talaga ang kabataan ngayon. So, ano ngayon eh, past 12:30 tayo sa may Bukal Bypass. Pero wala eh, ito lang yung libre eh. Yung libreng oras para mamasal. Naman pala. Wala pa. So, medyo matagal yung traffic light dito. Alam nyo naman. Yun nga pala, kung di pa kayo subscriber, alam nyo na, like, share, and subscribe.